Sa lahat ng mga katek, mga subscribers natin, bago tsaka luma, sa mga dumaan, bumisita at dumala sa channel natin, sa lahat ng mga viewers, magandang araw. Meron tayong 5-band equalizer, ito yung i-review natin ngayon. Napakasimple lang nito, generic equalizer, pero kung titingnan natin, napakagaling ng gawa niya, yung mga raw materials na ginagamit. Ayan o, hindi siya basta-basta na ano lang, mumurahing mga piyesa. So maganda siya, hindi gaanong malambot. Yung slides, kumakapit. Ayan. Tapos meron din siya mga dust cover. Tapos yung mga terminal niya, maayos, malinis, matibay. Tapos dalawa lang yung piyesa dito sa harap. Halos karamihan nasa likod. Ayan. So, surface mounted device yung ginagamit niya. Ayan. So maganda naman yung mga traces tsaka yung mga pattern. Malinis yung paggagawa. Ayan. So ganun lang. Pati yung mga butas dito standard din. Ayan. Para lalagyan ng mga spacers tsaka screw. Maayos. So ang circuit na to, ito yung tinatawag na ang design ng circuit ay para siyang discrete yung design ng paggawa ng circuit niya. Ano ba yung tinatawag na discrete? Yung discrete kasi ay ginagamit yan hindi lang sa electronic kundi sa iba't ibang mga bagay na rin. So discrete circuit to yung binubuo ng mga piyesa na passive tsaka active parts. Kung saan ang mga ito ay ginawa ng hiwalay. At kalaunan, pinag-ano na rin, pinagdudugtong-dugtong yung mga parts gamit ang mga conducted wires o kaya PCV. So, yun yung discrete. So, ano ba yung maibibigay natin na halimbawa ng discrete? Yung maibigay ko na halimbawa dito ay yung para sa mga veterano. Kung maalala natin dati, yung mga tinatawag na component system. Yung mga patong-patong. Yung component system o tinatawag ngayon sa bagong panahon na separates. Hindi ka na gaano makakarinig nung yung component kundi separates na. Ibig sabihin hiwa-hiwalay sila. So yung component system dati, mapamuno man, stereo o multi-channel, ano siya? Kung mapapansin natin dati, hanggang ngayon meron pa naman hindi naman nawawala yan. Hiwalay yung kanyang tape deck, hiwalay yung kanyang CD kung may CD man, hiwalay yung kanyang equalizer, hiwalay yung kanyang microphone preamp, hiwalay din yung kanyang power amplifier at kung halimbawa may laser desk, so hiwalay din yun. So lahat nakahiwalay. Hindi siya hindi siya magkasama sa isang kahon lang. So yun yung tinatawag na discrete. Tapos pinagdudugtong-dugtong siya gamit yung mga cords, mga wire and cables. So yun yung malaking halimbawa na madaling makita natin sa discrete. Yun namang isang klase naman na ginagamit natin ngayon sa mga video keys o sa mga amplifier na meron ng Bluetooth sa loob, meron ng saksakan ng auxiliary, MP3, o kaya yung mga cellphone, tapos meron ng sarili siyang saksakan ng microphone. Minsan yung iba may sariling mixer na, ilang channel yung mixer na naka-built-in, tapos meron pang equalizer yung iba. So, ang amplifier, ang estelo na yan, yung amplifier na yan, yung tinatawag na integrated. So, ibig sabihin, yung sa loob niyan, magkakahalo-halo na yan. Meron na, halos kompleto na. Hindi katulad nung discrete na hiwa-hiwalay sila. So, dito naman sa circuit natin, yung sinasabi ko, bakit ko siya tinatawag? Ito, kung makikita natin siya, kakaiba siya. So, dito muna tayo, ito yung ating 60 Hz control. Ito yung ating 240. Ito yung 1000, 3500, saka 15,000 Hz. Ayan. Tapos kung titingnan natin siya sa likod, okay? Ayan So bawat function niya, bawat frequency control, may sarili siyang amplifier. Kanya-kanya. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5. So yung pang-anim na chip, yan yung buffer amplifier niya papunta sa input ng power amplifier. Ito yung pinaka-output niya dito. Ayan.
So hindi katulad ng mga 10 years ago or 15 years ago na kapag bumili ka ng generic na ganito na equalizer, meron ka lang makikitang dalawang chip o isang chip na 4558 o kaya TL072 or ano pa yung iba, NE5532. So ganun lang. Hindi katulad nito, ayan. Kita mo? So magbibigay ako ng halimbawa ng integrated naman na design. So yung integrated design naman ng ito yung, kung napapansin niyo, ito yung mga nakaraang ni-review natin. Ito yung tone control natin. So yung tone control natin, meron siyang high, mid, tsaka low. Ayan. Pero kung napapansin natin dito, ang ginagamit na chips ay dalawa lang. So itong tatlo na to, umaasa lang dito lang siya kumukuha. Ito lang yung nagda-drive itong amplifier na to. Yung 5532 dito. Tapos itong isa, ito na yung pinaka-buffer niya. At ayan sa likod, wala siyang ibang piyesa. So ibig sabihin itong tatlo na to, yung low mid high, dito lang siya kumukuha. Hindi katulad nito na may sarili siyang amplifier. Bawat slides, bawat frequency, meron siyang sarili. Ayan. So dapat kung discrete to, dapat 4 na chips yung ginagamit, hindi lang 2. Ah, di ba? Laki ng diferensya. So ang kakaibahan naman nilang dalawa, syempre dahil may sariling amplifier, bawat slides o bawat frequency meron siyang sariling amplifier. Yung efficacy ng bawat control niya ay mas malakas, mas mataas kaysa doon sa integrated. Kasi may sarili siya eh. Hindi siya umaasa sa iba. Tapos dito naman, hindi siya gagalawin ng iba dyan. Sa kanya lang talaga yan, solo. So, yun yung kaibahan. Pero, lahat nagdidepende. Kasi, depende pa rin yun sa pyesa na ginagamit. Yung anong klase yung mga pyesa ang ginagamit. Kasi nga naman, marami mga generic na lumalabas na hindi ganong maganda yung tunog ng mga parts kapag nasa circuit na. Tsaka meron din namang manufacturer na maayos din. Tsaka depende pa rin sa design ng circuit kung paano. Kahit na gawin mo pa tong tigda dalawang chips, kung hindi naman maganda yung raw materials, tsaka hindi naman maganda yung design, so wala pa rin mangyayari. So lahat pa rin nagdidepende. Pero kung nasa tamang standard yan, so mas maganda to kaysa doon sa tinatawag na integrated. Mas maganda yung discrete. So yan, naunawaan nyo na kung mayroon kayong hindi nakuha sa diskusyon natin, mag-comments down below lang tayo sa baba at ayun, sasagutin na lang natin. At kung medyo nabubulol na tayo, so pasensya na ako kayo. At yun lang yung maisishare ko sa inyo. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay iti-test natin. So yun yung supply niya. Split 15015. Okay, saksak natin dito para mapakinggan nyo naman yung tunog. Kung magiging pasok ba sa pandinig nyo, sa panlasa nyo. Ayan. So try natin. Okay. Okay. Tingnan nyo maigi, raise natin. Raise natin yung una. Yung bass. Ayan, yung bass niya. Okay. Ito naman yung ating 240 Hz. Okay. Tapos yung ating 1000 Hz. Okay. Ating 3500. Okay. Ito naman yung ating high frequency, 15,000. Okay. So ganun lang yung ano niya, napakasimple lang niya pero maayos siya tumunog. Saka malinis, walang ham. So hanggang dito na lang tayo. Kung may mga katanungan mo kayo, inuulit ko,
Comments down below na lang at sasagutin natin. So, maraming salamat. God bless at bye-bye.